Anong latest po mga kamabayan? Eto, nako po, President Sara, take over na. Nako, nanumpa na lahat, nag-motion na. Palasyo, bumaliktad na, tuluyan ang iniwan si BBM. Kudita na nga ba mga kababayan? Ito ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Pero bago yan, ito, tatanungin ko muna kayo mga kababayan kung ano ang masasabi ninyo dito sa Dream Team ng PBBM Admin Slate. Alright mga kababayan, no? Anong masasabi mo dito sa Dream Team na ito? Sa Team Bangagers mga kababayan. Nako po, no? Siyempre, pinapangunahan yan ng kanilang Pangulo mga kababayan. Walang iba kundi si Martin Tambar Romualdez. Diba? At mukhang tatakbo pa rin ata to mga kababayan, no? Itong si mahal nating Pangulo. Naku po mga kababayan, kasama pa dyan si Senator Rapi Tulfo na ang tahimik ngayon mga kababayan. Diba, pagdating sa flood control mga kababayan, korupsyon dyan. Pero pag iba, ang tapang niyan ni Senator Rapi mga kababayan, di ba ba? Kasama sila John Vic o Ralph Recto mga kababayan. The Taxman. At saka Sandro Marcos at saka si, nako po, banal-banalan Pastor Abante mga kababayan. No? Redon Luistro at saka itong si Benz Dizon mga kababayan. Dream Team mga kababayan, di ba? Ano ang masasabi mo dito kababayan? Handa ba nilang talunin yung kampo ni BP Sara mga kababayan? Kung sakaling ito talaga yung line-up ng PBBM admin kabayan? Diba? Nag-aambisyon tong si Tamba na tatakbong Pangulo mga kababayan di ba? Sabi niya ni BP Sara noon. Kaya eto na mga kababayan, eto na. At eto pa po mga kababayan, di ba po, yung itong si Martin ay gusto maging presidente? Ay eto, tila inabsuelto na o ICI finds Romualdez not liable in flood control mess. Ayon yan kay Asidre kabayan. Ang bihira mga kababayan. Hindi raw liable mga kababayan. Naniniwala ka ba dyan? Ha? Grabe. Di ba? Naku mga kababayan, matapos itong grabing korupsyon na to. Di ba obvious na yung speaker ay may kinalaman talaga. Pero ngayon, naku po, yung nag-declare pa ICI mga kababayan, which is sinong gumawa? Di ba po mga kababayan? Not liable. Not liable mga kababayan. Pambihira mga kababayan. Grabe no, ano na talaga yung pinagagawa nila mga kababayan. Tila ba'y ginagago na yung mga tao? Yung sabay ng Pilipino? Di ba ikaw kabayan? Nagpapabudol ka pa ba dyan? Nagpapakagago ka pa rin ba dyan? Kabayan? Na maniniwala tayo dito sa ICI mga kababayan? Ha? Na nakita rin nila na walang ano dyan si Romualdez. Mambihira kabayan. At yung nagsabi pa mismo itong si Asidre. Di ba? Eto, tuloy tayo mga kababayan.
Ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na Yes. pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Kamara at palasyo, tila tuluyan na umanong babaliktad. Iiwan na nga ba ang gobyernong ngagba ni Marcos Iwan na Jr. At Vice President Sara Duterte, kumpirmadong handa ng mag-take over sa palasyo anumang oras. At Tobityang ko, may bagong malaking pasabog sa publiko na siyang tila ikabibitaw di umano ni Marcos Jr. Ano kaya ito Naku po. mga kababayan? Yun. Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please Subscribe huwag na po. kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Tingin nila ma-arreglo nila iba. Pero si Sara, sa tingin nila, hindi nila ma-arreglo. Kahit, maging totoo tayo, kayo pa, paano ba kayo mag-isip? Sa tingin nyo ba, ma-arreglo si Sara o hindi? Okay, kayo tanungin ko. Sa tingin nyo, maaareglo si Sara o hindi? Siyempre, coach, hindi. Di ba mga kababayan? Kaya tinanggal nila yung si BP Sara, di ba mga kababayan? Kasi hindi nila mabigyan. Yun yung klarong storya niyan mga kababayan, di po ba? Eto po kung ako tatanungin ninyo, hindi nyo yes, maaareglo coach. si Sara. Correct. Alam nyo, maraming nagsasabi, even yung tatay, mas may topak to si Sara. Mas mahigpit. In short. Yan po kahit na sinasabi nila na iba ito. Iba to si Sara. Hindi mo Correct, to correct, pwedeng correct. pakiusapan. Kaya nga naman naggugumahol. Napapansin nyo ba? Naggugumahol yung mga involved sa nakawan na hindi mapaupo si Sara. Dahil hindi nila maaareglo si Sara. Pag may sabit ka, may sabit ka. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangang pangalanan. Pero kay Sara walang kaibigan. Tabla kung tabla. Alam natin katangian ng Duterte yan. Correct. Pag ikaw talaga may kinalaman sa kagaguhan, sa krimen, yari ka. Ang daming sangkot dito sa gobyerno natin. Ang daming nakinabang sa ghost projects. Ang daming tumanggap ng maleta. Ang daming tumanggap ng folder. Yun lang, Milyon-milyon, yung iba bilyon pa. Pag napaupo si Sara, ang daming makukulong na politiko. Tamang-tama. Tamang-tama talaga mga kababayan. Lalong-lalo na yan si Martin Tamba, kabayan. At si mahal na Pangulo natin. Ay, ako po. Diba? Yung ating babantayan yan, kabayan, is saan sila, saang bansa sila magtatago. Diba? Yun yung kailangan nating bantayan mga kababayan. Kaya yung sinasabi, hindi. Kaya ayaw nila si Sara. Kahit sino na lang wag si Sara. Kasi yung iba, kayang aregluhin. Si Sara, hindi. Correct. Legit po yan. Kayo tatanungin ko, definitely no. Di ba sir, parang passing judgment naman yun sa ibang tao na pwedeng ma-elect din na presidente? Sino ba yung nagtanong na yan? Hindi ko alam kung sino tanong na. Parang, instead na ang media ay matuwa dahil hindi paliligtasin ni Sara itong budgetan, itong nakawan sa ghost projects na binabudgetan Nakawan, kabayan. ni Saldico, ni Tambaluslos at saka ni Marcos para masugpo yung flood control scandal. Alam mo issue nung nagtanong. Ha? Mabira. Parang hindi ba Ano? hindi ba Ano, parang coach? bias? Parang hinuhusgahan natin yung tatakbong presidente dahil parang nahuhusgahan sila na maaareglo sila. 'Di ba? I mean, walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at
malutas tong itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, di ba dapat, paano kaya masisiguro ni Sara na mananagot lahat? Madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Correct. Ganun di ba? Hindi, parang, yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara di ba? Siyempre, Coach, may malita, di ba? Sabi nga ng 18 Marines mga kababayan, di po ba? Na may media na binigyan nila. Di po ba mga kababayan? Pero di pa nila ni-reveal kung sinong media na yon mga kababayan, di po ba? Pero alam na natin yan kung sinong mga yan, kabayan. Example na to, yung nagtanong na reporter na to. Di ba, kabayan? Diba? Parang doon nakapanig aking opinion lang naman yan, ha? Siyempre, I'm entitled to my own opinion, di ba? Opinion ko yun kahit kayo naman may opinion kayo Di ba kaya nga tinatanong, binabalik ko sa tao, si Sara ba pwedeng areglohin? Kaya tanong ko rin sa inyo, si Sara ba pwedeng areglohin? Ako sa tingin ko, hindi. Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Pero ito matindi dito. Etong nagsisiwalat na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Yun. Remember, ito pa ang Yun, campaign naman. manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos si Tambaluslos sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle itong si Tiangco. Correct. Kaya Coach, mas correct. kapanipaniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, tumanggap ng pera. Na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. At isa na din, kabayan, yung syempre si Saldico. Di ba? Mga kababayan, pinatunayan na din yan ni Saldico. Oo. Di ba? Ang dami na nilang nagpapatunay, kabayan, kung sino ang ulo nito. Di po ba? Mga kababayan, ano pa bang hinahanap nila? Di ba? Lalong-lalo na si Senator Fing Kelakson, kabayan. O si Tiangco, alam natin na talagang sobra, hindi lang, lapit na lapit to kay Bongbong Marcos, kabayan. At kay Romualdez kasi ito yung campaign manager nila Di ba mga kababayan? At lalong-lalo na si Saldico, mga kababayan. Kadikita nila yan. Kasangga nila yan, kabayan. Di po ba? Pero ngayon, gustong sabihin nila na hindi paniwalaan sila, mga kababayan. Bihira. Mas pinapaniwalaan pa nila yung Madriaga na kidnapper, mamatay tao, kabayan. Di ba? Di po ba, kabayan? Grabe. Pambihira. Nako. Di ba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect talaga. the dots na. Talagang tugbang-tugma talaga, coach. Di ba, kabayan? Areglo sila. Di ba? I mean, walang masama dun sa tanong. Pero parang makikita mo yung laman ng loob ng puso. Kasi kung ikaw ay talagang gusto mong maayos ang Pilipinas at malutas tong itong suliranin natin sa nakawan, sa korupsyon, sa mga politiko, ang unang papasok sa tanong mo, di ba dapat paano kaya masisiguro ni Sara na mananagot lahat? Madami po silang nakinabang dito at kumakalat ang pera. Ganun di ba? Hindi. Yung tanong kasi ng reporter, mga kababayan, is obvious na obvious. Na tila ba'y pinagtakpan pa? Sakit kasi sa tenga yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, mga kababayan Diba? Sakit sa tenga ng mga medyang nakatanggap ng maleta. Di po ba? Di po ba, mga kababayan? Diba? Yung pinagsasabi dito ni Tiangco
alam nila kasi na itong si Chanco ay kasangga ng Pangulo, mga kababayan. Tapos eto, tila ba'y bumaliktad na nga, mga kababayan. Di ba? Kumanta na rin itong si Chanco, mga kababayan. Di ba? Parang, yung tanong parang pinoprotektahan pa yung mga makakalaban ni Sara eh. Di po ba, mga kababayan? Forward natin ang konti, mga kababayan, na kasi ibinalik lang natin sa tanong ng reporter na yan. Sa comment section, ano sa tingin ninyo? Pero ito matindi dito. Itong Ano ba ito, nagsisiwalat Coach? na ito, kakampi to ni Bongbong Marcos. Yun na nga, mga Remember, kababayan. ito pa ang campaign manager nila nung 2025 election, itong alyansa. Alyansa ni Bongbong Marcos. Alyansa ng Kainsuka. Siya yun, campaign manager. At ito, yung sinasabi na sinermo na ni Bongbong Marcos si Tambaluslos sa harap niya. Ibig sabihin, nasa inner circle itong si Chanco. Kaya mas kapanipaniwala dahil yung sinabi niya, yung impeachment ni BP Sara, yung mga pumirma, tumanggap ng pera. Na pinatunayan din nung 18 Marines. Na kada hearing, paglabas, inaabutan ng folder. Di ba? Tumutugma-tugma na. Nagko-connect the dots na. Ito po ay hindi DDS. Kakampi nyo po ito. Pero kasi, ang karakter, hindi mo pwedeng siraan yan. Pwede mong siraan ng taong bayan. Halimbawa, si Sara. Sinisiraan na magnanakaw, etc. etc. Pero deep inside, yung totoong nagsasabi ng naaayon sa katunayan, na alam nila yung karakter ni Sara, hindi malalagyan. At nakikita naman, yung dahilan, kumokonek din kung kaya bakit binabakbakan si Sara. Marami talagang mananagot, kaya humanda kayong mga magnanakaw kayo. Hindi lang, nung panahon ni PRRD, adik lang ang mananagot, tsaka itong mga, isa pa, mananagot kayong mga komunista kayo. Mananagot kayong mga NPA kayo. Ayaw ni Sara yan. Pati kayong mga kurap, lagot kayo. Hindi nyo maaareglo si BP Sara. Tingin ko hindi. Yung iba ba, pwedeng areglohin o hindi? O kahit hindi areglohin, pwede bang pakiusapan para mas magandang term? Ay, medyo matigas yan ha. Alam mo, ako, ito aaminin ko sa inyo. Halimbawa, ako, nailagay bilang sa opisina, hindi maaareglo. Pero posibleng maawain Pwedeng mapakiusapan. Bibigyan muna ng warning. Pag inulit mo pa yan, pakukulong na kita, tipong ganon. Si Sara hindi mo pwedeng pakiusapan. Period ka agad. Yun yung punto niya. Kasi meron namang mga politiko na pwede mong pakiusapan, medyo maawain. Diba? Hindi ko sinasabing masamang tao si Sara, pero si Sara ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Hindi pwede yung maawain. Dahil loko-loko demonyo na tong mga to Diba? Grabe magpahirap sa Pilipinas. Kaya saktong-sakto si Sara. Tama, mga kababayan, no? Saktong-sakto si BP Sara or yung ating future president, Inday Sara, mga kababayan, kasi naranasan niya kabayan kung paano mabudol. Di po ba? Di ba? So meaning yan, kabayan, wala na. No chance na yung mga yan, kabayan, kay BP Inday. Di ba? Pag nakaupo na siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Itong si Senator Amy, mga kababayan, alam natin, pagdating ng panahon, mga kababayan, ay magmamakaawa yan ni Pangulong Inday, kabayan. Di ba? Magmamakaawa yan, panigurado, kabayan, na yung kapatid niya ay hindi ikukulong. Mark my words, mga kababayan. Diba? Pero si BP Inday wala na Ubus na, mga kababayan. Ubus na Ubus na yung pasensya na. Diba? Diba? Mantakin mo yung tatay niya. Binigyan ba ng chance ni BBM na hindi may padala sa dahig, mga kababayan? Wala. Diba? Diba, mga kababayan?
Tapos ngayon, itong si Tamba na naman. Oh, di ba? Alam naman natin noon na itong si Tamba nasa likod lang to ni Tatay Digong na pag ganun-ganun mga kabayan, di po ba? Pero naku po, nagmamasid lang pala ang buhaya mga kababayan. Pambihira, no? Kaya itong si BP Sara, tamang-tama talaga to sa 2028. Di ba? Talagang destined na to mga kababayan. Ika nga ni Attorney Panelo na yung si Sara kahit sino pang ipagtapat niyan ay mananalo talaga yan. Basta't huwag lang mamagikin ni Comelec George Garcia mga kababayan. Di po ba? Saktong-sakto siya. Sakto talaga. Hindi pwedeng pakiusapan. Pwede bang pakiusapan? Kunyari sir, Hindi kasi ang question, bakit ngayon wala pang nananagot? Di ba? Bakit ngayon wala pang nananagot? kunyari lang sir, kunyari lang, Lenny Robredo, or for example, Erwin Tulfo, na yung mga medyo na matunog eh. Do you think pwede silang aregluhin or pakiusapan? Alam mo, I don't want to pass judgment on them, pero hindi Tingnan mo yung focus nila, no? Nandoon sa kalaban. Hindi yun ang issue. Dapat ang sinasabi ni, alam mo, ang binabanggit ni Chanko, yung hindi mo siya pwedeng pakiusapan patungkol doon sa mga ghost projects, flood control scandal. Hindi yung issue ito ng yung ibang tatakbong presidente. Diba sana ang tanong paduktong doon sa ano-ano yung mga hindi pwedeng maareglo kay Sara. Connect. Hindi Correct. involve yung personality. Ang ini-involve, ang binabanggit si Lenny. Si Erwin Tulfo, hindi. Tila ba nililihis ng konti sa mga report sa mga media na to, Coach? Di ba mga kababayan? Oo. Tingnan natin ang sagot ni Yun. Ang issue, yung Kong Chanko dito. corruption. Tama, Ang corruption bira, yung oh. issue. Saan napupunta? Correct. lang naman sila mag-isa ang magdidesisyon dyan eh. Di ba? Di ba? Hindi naman silang isa lang magdidesisyon dyan. Parang tinatanong mo ngayon, bakit ngayon wala pang nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno o hindi? Di ba? Ayun, ang ganda nung sinabi. Pasok, di ba? Anong punto niya? Bakit ngayon wala pa rin nangyayari? Naareglo ba yung gobyerno? Or napakiusapan? Kasi hindi lang isa lang daw ang magdidesisyon. Pero si Sara hindi. Correct. Pag dinesisyonan niya yan, period ka talaga dyan. Diba? Kahit nga yung tatay, alam naman natin yung kahit nga yung tatay, hindi sinunod di ba? Kung sinunod ni Sara, yung tatay niya, wala tayong problema ngayon. Walang magnanakaw na nakaupo sa mataas na posisyon. Nang dahil sa hindi sumunod si Sara sa tatay niya, kaya nakaupo yan si Marcos At nakakapagnakaw si Tambaluslos. Nauunawaan po natin ang ibig sabihin. Iba po si Sara. Correct. Ibalik ko ngayon sa usapin. Ngayon ba may napapanagot? Diyan pa lang napakagandang halimbawa na. Bakit? Hindi lang isa magdidesisyon. Malay mo yung nagdidesisyon ngayon yung asawa pala. Malay mo adik yung asawa. Hindi pala sila nagdidesisyon. Bakit walang napapanagot? Malay mo nagdidesisyon yung driver. Kung tatanggap ng pera o hindi. Hindi natin alam. Diba? Hindi. Malay natin. Diba? Yung anak pala ang nagdidesisyon. Uy, si Kong Sandro Marcos. Ibig sabihin, walang tayo. Correct. Pagka inisip mong talaga yan, bongbong na bongbong Diba? Bongbong na bongbong. Hindi mo na nga malaman kung sino bang bumubulong kay bongbong Parang wala na sa katinuan O lumalambot ba o hindi? Di ba? Hindi. Ang sinasabi ko lang, si Sara, 1,000,000% hindi nila maareglo. Yon, ang ganda nung sinabi. 1,000,000% hindi maaareglo si Sara. So, ibig sabihin, siguro. Gaano ka sigurado? 1,000,000%. Ano ba yung 1,000,000%? Parang bukas, lilitaw ang araw.
Pagdating sa gabi, Grabe. siguradong lalabas ang buwan at magdidilim. At kinabukasan, lilitaw ulit ang araw. At pagdating ng gabi, lilitaw ulit ang buwan. Ibig sabihin parang ganyang kasigurado, 1,000,000%. Kalaban po itong nagsasalita. Correct. Kaya nga naman, gusto ng Pilipino talaga si Sara eh. Dahil yan ang kailangan ng Pilipino. Yang 1,000,000 na ipamimigay niya sa bawat Pilipino. Yang 1,000,000 na kasiguraduhan na hindi makakaligtas lahat ng magnanakaw ng ghost projects. Hindi makakaligtas itong flood control, scandal, masterminds. Yan. Kaya, BP Sara, ibigay mo na yung 1,000,000 sa bawat Pilipino. Yung 1,000,000, 1,000,000%. Kailangan nang matapos talaga itong nakawan. Pwede ba isama mo na yung mga rebelde sa Pilipinas? Yung mga makakaliwa, yung mga komunista, yung mga naghahasik, yung mga terorista, hahasik ng lagim sa Pilipinas. At panigurado yan mga kababayan. Kasi sinimulan na yan ni Tatay Digong noon, di ba? Yung mga grupo nila Franz Castro, mga kababayan, ay pumuputak dahil tinatamaan na sila at tinatrabaho, mga kababayan. Yung NTF-ELCAC, mga kababayan, di po ba? Kaya agad silang nag-rally, mga kababayan, na ritaging daw. Di po ba? Yun yung kinakatakutan nilang muling mangyari, mga kababayan, sa pag-upo ni BP Inday Sara. Di ba? Kaya itong sila Castro ngayon, mga kababayan, di ba? Yung grupo nila, active na. Dapat na daw ma-impeach si BP Inday, mga kababayan. At may isa pa dyan na nagsasabing si BP Inday raw yung pasakit sa Pilipinas. Pambihira, mga kababayan. Kaya takot na takot itong mga to, mga kababayan. Di ba? Kasi pag si Inday na yung magiging presidente, ay naku po, panigurado, magiging 1% na lang yung mga mandurugas na to, yung mga rebelde na to, mga kababayan. Di ba? Kasi kung si Sara ang gumawa, mas grabe to. Kay Tatay Digong, mga kababayan, kumbaga. Di ba? Yung sheriff nga, mga kababayan, piniktusan niya. Oo. Kaya takot na takot sila, mga kababayan, talaga. At syempre, itong sabi ni Tiangco, mga kababayan, na di masuhulan or di maareglo itong si BP Sara. Almost perfect or 1,000,000%, mga kababayan. Di ba? Para matapos na tayo, matanong ko lang kayo. Tungkol Sige po, sa mga Coach. nakapunta na sa Davao, na hindi taga Davao, hindi taga Davao, pero nakapunta na sa Davao. That exactly, sana ang magawa ni BP Sara sa Pilipinas. Maging parang Davao. Pwede kang maglakad sa kalsada, safe, walang addict, walang drug lords, walang mga rebelde, Yun. walang mga NPA. Alam naman natin kalat ng NPA yan before, di ba? Mga terorista. Yan yung gusto mangyari sa Pilipinas. Yan ang kayang i-offer ni BP Sara. Siyempre, mga kababayan, di ba, naranasan na natin yan nung time ni Tatay Digong. Kaya yung mga tao, mga kabayan, ay uhaw ulit na maranasan yun. Yung panahon ni Tatay Digong. Kasi may i-compare mo kasi, mga kababayan, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong at ito si Marcos Jr. Di ba? Na yung almost 6 years na, mga kababayan, ay matatapos na, pero anong ginawa? Sara pa din, Duterte pa din, mga kababayan. Di ba, samantalang si Tatay Digong, yung ang pagkukulang ng ating bansa ay tinatrabaho niya, mga kababayan. Di ba? Yung problema natin noon yung problema kay Pinoy, di ba, mga kababayan, yung mga shabu-shabu na yan, addict na yan, mga kababayan, di po ba? Yun yung hinanaing natin kasi grabe, lantaran na noon, mga kababayan So, di ba? Tatay Digong, may salita talaga. So, ginawa niya kahit alam niyang, di ba, makukulong siya, di ba?
Ginawa niya mga kababayan para sa ating lahat. So, naranasan natin kahit papano yung sabi nga ni Coach Oli kanina mga kababayan. Kaya, wala na. Finish na kahit pa sino pang Alipores na yan yung lalaban kay BP Sara mga kababayan, wala na pag-asa. Basta inuulit lang natin, hindi mamagicin ni Comelec George mga kababayan. Tapos to mga kababayan. According dun sa kalaban si Tiangco. Malinis.